Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. President Fidel Ramos, Secretary Babe Singson, Secretary Juno Bayas, Secretary RC Balisacan, Chairman Francis Tolentino, of course, Mr. Ramonang, Attorney Luis Sison, Mr. Shadik Wahono, one of my mother's favorite generals, Jomag, si Magno, Mr. Dodik Marceno Utomo, Mr. Robert Vergara, Congresswoman Nick Lagdameo, Mayor Junjun Binay, Mayor Herbert Bautista, Mayor Edwin Olivares, Mayor Oscar Malapitan, Secretary Ping De Jesus, Project Team of the Metro Manila Skyway Stage 3, other government officials present, other guests, mga minamahal kong kabayan. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong umaga, sama-sama po natin inilulunsad ang isang proyektong pihadong maghahatid ng ginhawa sa mga kalsada sa lungsod. Ang Metro Manila Skyway Stage 3 or MMS3. Bahagi po ito ng tinatawag nating Metro Manila Skyway System kung saan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng elevated expressways ay may kukonekta na natin ang SLEX at NLEX o ang katimugan at hilagang bahagi ng Kalakang Luzon. Sa halagang mahigit 26 na bilyong piso, ikukonekta po ang lampas 14 na kilometrong kalsadang ito, ang Buendia at Balintawak. Hudyat ang paglulunsad natin ito ngayon sa pagsisimula na ng konstruksyon na ayon kay Secretary John Abaya ay talagang raratsada naman pagdating ng Abril ng taong ito. Inaasahan natin ang tuluyang pagkumpleto ng proyekto sa 2017 at malamang mamamasal kami ni President Ramos pag ito po ay nakumpleto na. Samantalang, mayroon naman pong accelerated construction target para sa June 2016. Oras na makumpleto, ano po ba ang maasahan natin benepisyo mula sa Metro Manila Skyway Stage 3 na ito? Maliwanag po, mababawasan ang traffic sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada sa Kalakang, Maynila. Dahil madaragdagan ang kalsadang pwedeng tahakin patungo sa katimugan at hilagang bahagi ng lungsod. Tinatayang 55,000 sasakyan araw-araw ang ikaluluwang ng mga kalsadang ito. Siguro rin po, karamihan sa atin dumaan na sa matinding kalbaryo ng pagbiyahe mula Buendia hanggang Balintawak. Di po ba halos 2 oras pag minalas ang inaabot dito dahil sa siksikan ng mga kalsada? Kapag nabuksan na po itong MMS3, papatak na lang sa 15 hanggang 20 minuto ang biyaheng yan. Ang good news pa, makakapaghatid ang proyekto ito ng halos 6,000 na direktang trabaho at karagdagang 10 hanggang 12,000 indirect jobs sa panahon ng konstruksyon. Sa initial pong traffic na posibleng maidulot ito, malamang po ay may mga nag-aabang na rin kritiko na kokontra at magiging negatibo sa proyekto ito. Pati po sila mukhang mabibigyan na rin ng trabaho. Sa totoo lang po, hindi madali ang pinagdaanan natin para marating ang araw na ito. Isipin po ninyo, dekada 70 pa lang nang ilatag ang planong noy tinawag nilang Manila North at Manila South Expressways. Dapat po aabot sa Carmen Rosales sa Pangasinan at Lucena sa Quezon ang mga kalsadang kaakibat ito. Hindi pa naman po yata malabo ang paningin ko, pero wala pa po tayong nadadat ng expressway sa Rosales at wala pa rin sa Lucena. Makalipas po ang mga dekada, ngayon pa lang tayo maglulunsad ng ikatlong bahagi ng Metro Manila Skyway na inumpisahan noong dekada 90. Ang tanong po, bakit nga ba napurnada ng ganitong katagal ang planong ito? Isa pong malinaw na dahilan. Ang Construction and Development Corporation of the Philippines noon na ngayon Philippine National Construction Corporation ay kulang sa kakayang gawin ang proyekto. Siyempre, kailangan ng maghanap ng iba pang katuwang upang matuloy ang pagpapatayo nito. Yung nga lang, may mga barikadang humarang sa katuparan nito. Ang Presidential Decrees 1113 at 1894. Mga batas na ayon sa mga salitang ginamit ng Pangulo noong mga panahong iyon ay tila isinasaad na isa ang PNCC sa mga dapat maging palagi ang partner sa konstruksyon ng proyekto. Ang masaklap pa rito, magdugtong ka lang ng kahit isang dipang konkreto sa orihinal na kalsada, mabibigyan ka na ng panibagong 30 taon na prangkisa nang wala ng partisipasyon o pahintulot ng Kongreso. Sa harap po ng constitutional at legal issues na ito, malinaw po ang ating ginawa.
Humanap tayo ng solusyon na alinsunod sa lahat ng batas, lalo na sa saligang batas. Kinausap natin ang mga katuwang na kumpanya upang magkasundo sa implementasyon ng proyekto ito at para hindi na maipit pa ang benepisyong ihahatid nito sa mamamayang Pilipino. Ayaw na po nating ipasa sa susunod na administrasyon ang suliraning ito at iparanas pa sa kanila ang kalbaryong ating pinagdaanan dahil sa probisyon ng mga naturang batas. Sa kabila naman ng mga lubak at harang na kinakaharap natin upang marating ang araw na ito, hindi tayo natinag upang sama-samang humakbang pasulong. Talaga naman pong sulit ang anumang tagumpay na makakamit, lalo na kung pinaghihirapan. Kumbinsido tayong makakamtan natin ang patong-patong na positibong bunga ng yugtong ito ng Skyway. Mula sa masusulit na oras, pera at gasolina, hanggang sa dagdag trabaho at pag-arangkada ng komersyo at pambansang ekonomiya. Sa uli, tinutumbok nito ang ating layunin, ang itaguyod ang mga daan sa Kamaynilan bilang daluyan ng kaunlaran. Taos puso ang pasasalamat natin sa bawat individual at ahensyang nakiambag sa tagumpay na ito. Mula sa ating national agencies, local government units, hanggang sa pribadong sektor na naghahanda ng kanilang kapital. Sa kabila ng mga naranasang pagsubok, dahil desidido silang makatulong. Patunay kayo sa positibo at mabungang resulta ng pag-aambagan ng pampubliko at pribadong sektor. Naway patuloy tayong magbayanihan para iangat ang iisang bayan na ating ginagalawan. At ipakitang nasa loob o labas ka man ng Kamaynilan, bahagi ka ng isang malawakang strategiya para siguruhing walang Pilipinong maiiwan sa ating biyahe tungo sa malawakang kaunlaran. Sa ating po mga kababayan, humihiling naman po ako ng kaunting pasensya at pag-unawa. Malaking infrastruktura po ito. Sa pagtulog natin sa madaling araw, wala naman pong dambuhan ng helicopter na biglang susulpot sa kalangitan at ilalapag na lang ang Skyway na ito sa kalsada. At pagising natin ay kumpleto ng proyekto. Mahalaga po ang pakikisa ng lahat sa anumang adjustment ng ating gagawin para mabigyan daan ang konstruksyon nito. Inihiling ko rin ang support at kooperasyon ng ating mga LGUs, partikular na sa issue ng right of way. Para naman sa mga paulit-ulit na nagtatanong at sinasadyang magbulag-bulagan sa mga nararating na nating tagumpay, ito po ang daang matuwid. Hindi pinanday ng pantasya at mas lalong hindi gagawa na parang eksena sa isang pelikula. Totoo at konkreto mga proyekto ang hatid ng ating tuwid at mabuting pamamahala para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Anumang pilit ng ilang magpapogi at magpabida para sa pansariling interes lang ay wala pa rin makakapigil sa kolektibo nating pag-arangkada bilang isang bayan. Bawat takbang sa tuwid na daan ay nakatuon lamang sa direksyon kung saan higit na maiangat ang buhay ng mga kababayan nating matagal nang naitsapuwer at napag-iwanan. Ito ang buong sigasig na isinusulong ng inyong pamahalaan, sama-sama ang lahat sa pagsulong at walang Pilipinong maiiwan. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa lahat.